Isipin mo na ikaw yung naglalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw dun sa isang nakapapasong disyerto. Halos 1 taon mo na itong ginagawa eh. Yung tipong pawis, pagod, tapos puro alikabok sa bawat paghinga mo. Nakakapagod yun. Parang susuko ka na lang talaga. Oo, pero syempre tiis lang, di ba? Dahil alam mong papalapit ka na doon sa mismong hangganan ng isang paraisong ipinangako pa sa mga ninuno mo 650 taon nang nakaraan. Bale, 11 araw na lang sana. 11 araw na lang? Ayon, 11 araw na paglalakad na lang mula sa lahat ng pinangarap mo. Abot kamay mo na sana yung kalayaan, yung kasaganaan. Pero sa halip na pumasok, tumalikod ka. At dahil doon sa maling desisyon na yon, hinatulan mo yung sarili mo ng 40 taon ng walang hanggang pag-ikot-ikot sa disyerto. Grabe, 40 taon na paghihirap dahil lang sa isang desisyon. Tama. At yan ang aalamin natin ngayon dahil madalas yung pinakamalaking kalaban natin ay hindi yung mga higante sa paligid natin, kundi yung kung ano talaga yung nangyayari sa loob ng sarili nating isipan. Ako nga pala ang magiging tagagabay ninyo sa malalimang talakayan natin ngayon. At nandito naman ako para himayin yung mga detalye. Kasi napakabigat nung senaryong yun. Pero iyan mismo ang nangyari sa isa sa mga pinakakilalang yugto ng sinaunang kasaysayan. At ang mas nakakagulat pa dito, yung mga psychological na mekanismo na nagtulak sa kanila na sumuko, yun din mismo mga limitasyon ng utak na humahadlang sa atin ngayon na abutin yung sarili nating mga pangarap. Uy, kaya naman sa usapan nating ito, kukunin natin yung mga detalye mula sa ating mga tala ng pag-aaral, mga sinaunang mapa at mga teksto mula dun sa material na Aralin 33, Kawalan ng Paniniwala sa Kadesh. Ang misyon natin ngayon ay hindi lang basta makwento ng kasaysayan eh. Tama, kundi para intindihin kung paano tayo mismong nagiging biktima ng sarili nating pananaw. Ayon, kung paano lumalaganap yung takot at kung bakit minsan mas komportable pa tayo dun sa pamilyar na pagdurusa kaysa sa hindi natin alam na tagumpay. Okay, himayin natin ito. Magsimula tayo dun sa mismong heograpya at kalagayan ng mga Israelita noon para malinaw sa inyo kung gaano katindi yung bigat ng sitwasyon. Sige, ilagay natin yung sarili natin sa posisyon nila. Bale, pagkatapos ng halos 1 buong taon ng pagkakakampo dun sa paanan ng bundok Sinai, kung saan sila natanggap ng kanilang mga batas, nagsimula na silang maglakbay. Isipin mo na lang yung lohistika ng paglilipat ng tinatayang mahigit 2 milyong tao. 2 milyon? Hindi biro yun ah. Parang buong siyudad yung inilipat mo. Oo. Hindi ito simpleng camping trip lang. Bit-bit nila yung mga tolda nila, mga hayop, yung buong pamilya, tapos lahat ng ari-arian nila. Pero ang maganda doon, hindi sila naglalakad ng walang direksyon. May tagagabay sila. Oo, ginagabayan sila ng isang higanteng haligi ng ulap tuwing umaga para magbigay ng lilim laban sa matinding init ng disyerto. Tapos kapag gabi naman, isang haligi ng apoy para magbigay ng liwanag at init. Grabe. Literal na may banal na mapa at tagagabay na nakikita ng 2 milyong tao araw-araw. Parang wala na sigurong mas malinaw na senyales na hindi ka pinapabayaan, di ba? Eksakto. At yung gabay na ito, dinala sila pahilaga patungo doon sa disyerto ng Paran. Partikular doon, nagkampo sila sa isang malaking oasis na tinatawag na Kadesh Barnea. Kilala rin ba ito sa ibang pangalan ngayon? Oo, kilala rin ito ngayon sa mga makabagong mapa bilang Ain Kadesh. Bali, ito yung perfectong lugar para magpahinga sila bago yung huling yugto ng kanilang paglalakbay. At dito natin makikita yung mga numero mula dun sa mga mapa natin na talagang nagpapabigat sa trahedya ng kwentong ito. Yung distansya kasi mula sa bundok Sinai hanggang sa Kadesh ay nasa 150 milya lang. Nasa humigit kumulang 247 kilometro yon. Oo. Tapos ayon sa mga teksto natin, yung paglalakbay na ito sa disyerto tumagal lamang ng 11 araw na paglalakad. Isipin mo yun, 11 araw lang sana yung pagitan ng pinagmulan nila at nung mismong pintuan ng lupang ipinangako.
Napakalapit na eh. Sobra. Pagkatapos nung daan-daang taon ng pagiging alipin, ng paggawa ng mga piramide at syudad para sa mga hari ng Ehipto, nandito na sila, nakatayo na sa hangganan. At alam mo ba, para mas maramdaman natin kung gaano kalalim yung pangakong ito, bit-bit pa nga nila yung mga buto nung ninuno nilang si Joseph. Yung hiniling niya bago siya mamatay na huwag siyang iwan sa Ehipto? Ayun, tama. Ganon nila pinanghawakan yung pangako eh. Kaya narating na sana nila yung rurok ng kasaysayan nila. Oo, kumbaga nasa bingit na sila ng isang bagong kabanata na pinangarap na ng mga naunang henerasyon. Ang kailangan na lang talagang gawin pumasok dun. Pero, wait lang. Gusto kong questionin yung bahaging ito ah. Kasi kung ipinangako na ng makapangyarihang Diyos yung lupain, tapos literal na silang ginagabayan ng ulap at apoy araw at gabi, bakit kailangan pa nilang magpadala ng 12 espiya? Isang leader mula sa bawat tribo yan, di ba? Oo, bakit kailangan pa nilang mag-investiga sa loob ng 40 araw? Hindi ba't parang insulto na yon sa nagbigay ng pangako? Kung may nagbigay na sa akin ng susi sa isang mansyon, tapos iginiya na ako papunta doon, bakit kailangan ko pang magpadala ng security team para silipin kung ligtas sa loob? Parang nagdududa na agad sila eh. Ang nakakabigani dito ay madalas kasi nating ipinagkakamali yung estratehiya bilang kawalan ng pananampalataya. Kung susuriin natin yung kultura noon, yung pagkakaroon ng pangako, hindi naman nangangahulugan na wala ka nang gagawin? So may action pa rin na kailangan. Sakupin. Ang tanong na dapat nilang sinasagot ay, paano natin ito sasakupin? Gets ko na. Kasi ibibigay nga yung lupain pero sila pa rin yung pisikal na magmamarcha doon, hawak ng espada at aakyat sa mga bundok. Kailangan nilang malaman yung topografiya, kailangan nila ng datos kung saan ba yung pinakamagandang ruta, alin mga syudad yung mahina ang depensa at saan sila kukuha ng tubig. Ayun. Kaya pala. So, hindi ito issue ng pag-iimbestiga para humanap ng dahilan na umatras, kundi pag-iimbestiga para magplano ng atake. Tama. At ginawa nung 12 espyang ito yung trabaho nila ng may kahangahangang dedikasyon talaga. Nakarating nga sila mula dun sa Kadesh hanggang sa Lebo Hamath sa Hilaga Ang layo nun 40 araw silang naglakad sa mga kabundukan, sa mga lambak, nagmamasid sa mga kuta doon, at inaral nila yung mga kultura ng mga taong nakatira. Kumbaga, wala silang pinalagpas. Grabe yung effort. Kaya ngayong nagbalik na yung mga espiya pagkatapos ng 40 araw, pag-usapan naman natin kung ano ba yung eksaktong nakita nila doon. Kasi dito na magsisimulang magbago yung ihip ng hangin Mula sa rurok ng pag-asa, biglang babagsak ang lahat dahil dun sa nakakatakot na realidad ng natuklasan nila. Siyempre, bilang magagaling na investigador, inilapag muna nila yung mga magagandang balita. At talagang namangha sila sa mga nakita nila doon. Malinaw yung ulat nila, saganang-sagana yung lupain. Ginamit pa nga nila yung pariralang umaagos ang gatas at pulot. Literal bang may gatas at pulot doon sa mga ilog? Hindi naman literal yun. Sa sinaunan wika ng mga nagpapastol, yung gatas at pulot, simbolo yon ng kasaganaan. Ibig sabihin lang nun, napakayaman ng pastulan, kaya maraming nakukuhang gatas sa mga hayop, tapos napakaraming bulaklak, kaya nakakagawa ng maraming pulot yung mga bubuyog. Napakalaking kaibahan nga naman kumpara doon sa tigang na disyerto na tinitira nila nung mga panahong yun. Oo. Tapos, hindi lang laway ang inuwi nila Nag-uwi sila ng mga matitibay na ebidensya. Kunuha sila ng mga prutas tulad ng granada, mga igos, at yung pinakasikat na bahagi ng kwento, yung isang kumpul ng ubas mula sa lambak ng Eshkol. Teka, yung ubas ba na to yung parang nabibili lang natin sa palengke ngayon? Hindi. Para makuha natin yung bigat ng detalyeng ito, hindi ito yung kasya lang sa isang supot. Yung kumpol ng ubas na ito, napakalaki at napakabigat. Kinailangan pa nilang kumuha ng isang mahabang poste. Seryoso ba yan? Oo, isinabit nila sa gitna yung ubas tapos pinasan ng 2 lalaki. Ganun kataba yung lupa na ipinangako sa kanila. Grabe.
Isipin mo na lang yung magiging reaksyon ng mga tao na halos isang taon nang puro iisang klase ng pagkain lang ang kinakain sa diserto, tapos makakakita sila ng ganun kalaking ubas. Kumislap siguro talaga yung mga mata nila. Parang totoo pala talaga yung pangako. Totoo yung paraiso. Pero, at ito na nga yung pinakamabigat na salita sa buong kasaysayan nila, mayroon silang idinugtong na ngunit. Nako, lagi na lang may ngunit na sumisira sa magandang plano eh. Oo, kasabay kasi nung matatamis na prutas yung ulat na nagpatigil sa pagtibok ng puso ng buong kampo. Ang mga nakatira daw doon, hindi basta-bastang tao. Malalakas sila at sanay sa digmaan. Paano naman yung mga siyudad doon? Hindi yon mga simpleng bayan na gawa lang sa kahoy. Meron silang mga batong pader na umaabot yung taas sa 12 hanggang 18 metro. Nasa 40 hanggang 60 talampakan yun. Sa panahon na wala pang mga kanyon o modernong armas, yung 60 talampakang pader parang hindi lang basta mahirap akyatin. Isa na itong deklarasyon na hindi kayo makakapasok dito kahit kailanman. Para sa isang grupo na dating mga aliping gumagawa lang ng mga lariyo, yung makakita ng ganyang inhenyeriya, paniguradong nakakapanghina ng loob. At higit pa sa mga pader, yung naging problema nila. Kasi yung buong lupain, puno ng mga nakakatakot na tribo. Sabi ng mga espiya, nakita nila yung mga Amalekita dun sa timog. Mga kilalang mandirigma yun ah. Oo. Tapos dun sa mga kabundukan, nakaposisyon daw yung mga Hittite, mga Jebusite at Amorite. Siyempre, may bintaha sila kasi nasa mataas na lugar sila. Tapos sa Dalampasigan at sa Ilog Jordan, nandun naman yung mga Canaanita. Kumbaga, wala na talagang ligtas na daan. Kahit saan sila lumingon, napapaligiran sila ng mga hukbong handang pumatay. Pero alam natin na ang talagang bumasag sa pag-asa nila hindi lang yung mga pader o yung dami ng tribu kundi isang partikular na grupo ng tao. Tama ka dyan. Ang huling pako talaga sa kabaong ng katapangan nila yung mga Anaponi anak o yung mga Anakim at mga Nephilim. Yung mga higante. Oo, at kailangan nating intindihin kung ano ba yung ibig sabihin ng Nephilim sa kaisipan ng mga tao noon. Hindi lang sila basta matatangkad na tao na parang mga basketball player natin ngayon. Sa mga alamat nila, ang mga Nephilim mga mythological na halimaw, sila yung mga sumisira ng mga hukbo at kumakain ng mga tao. Grabe, nakakatakot naman nun. Kaya nung sabihin ng mga espya na nakita nila yung mga Nephilim doon, parang sinabi na rin nila, totoo yung mga halimaw at naghihintay na sa kanila. Sa sobrang takot nga nila, yung ginamit nilang salita para ilarawan yung sarili nila mga tipaklong. Mga tipaklong? Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan. Meron kasi tayong konsepto dito tungkol sa kung paano gumagana yung paningin at yung utak natin. Subukan mong gawin ito ha. Itapat mo yung hintuturo mo ng napakalapit sa mismong mata mo. Kahit nasa loob ka pa ng isang malaking kwarto, kapag inilapit mo ng husto yung maliit mong daliri, matatakpan nito yung buong paligid mo. Oo nga, parang nawawala yung nasa background. Diba? Bakit ganon? Dahil isa itong purong issue ng pananaw. Hindi naman mas malaki yung daliri mo kaysa dun sa kwarto pero dahil nakatutok ka dito ng malapitan, yun na lang yung nakikita mo. At ganyan na ganyan yung nangyari sa utak ng 10 dun sa mga espiya. Kinuha nila yung issue ng mga higante tapos inilapit nila ito ng napakalapit sa paningin nila hanggang sa matakpan nito yung bugong presensya ng Diyos na tumulong sa kanila sa Ehipto. Nawala na sa paningin nila yung ulap, yung apoy dahil masyado silang nakatutok dun sa daliri na pumaharap sa kanila. Napakagandang paglalarawan yan. Kapag nakatitig ka lang sa kalaban mo, lumiliit talaga yung tingin mo dun sa kakampi mo. Nakita nila yung mga higante, kaya biglang, yung Diyos na naghati ng dagat naging maliit na lang sa paningin nila. Lumobo yung problema, lumiit yung pag-asa. Kaya yung malaking tanong ngayon, paano tinanggap nung mahigit 2 milyong tao yung balitang ito? Pag-usapan natin yung sikoloya ng takot at kung bakit mas mabilis talaga itong kumalat kaysa sa pananampalataya. Kasi out of 12 espiya, 10 ang nagsabi ng mamamatay tayo kapag pumasok tayo dyan.
Tapos dalawa lang yung pilit na sumasalungat, sina Caleb at Joshua. Sabi nga ni Caleb, kaya nating itong sakupin ngayon din. Umakyat na tayo. 2 laban sa 10. Oo, at dito pumapasok yung tinatawag nila sa psikolohiya na emotional contagion o yung mabilis na pagkahawa ng emosyon doon sa isang kumpol ng tao. Kapag yung grupo kasi nakakaramdam na lang pagod, stress, tapos walang katiyakan, yung takot parang apoy yan, nakakakita ng tuyong dahon eh. Yung balita nung 10 espiya, mabilis na lumamon sa buong kampo. Isipin mo yung eksena nung gabing yun. Sabi sa mga teksto umiyak daw sila ng malakas buong gabi. 2 milyong tao na sumisigaw, humahagulgol, nagwawala sa gitna ng disyerto. At ang nakakabaliw pa dyan, hindi lang sila basta umiyak Nagreklamo sila kila Moses at Aaron. Tapos nagmungkahi pa sila ng nakakalokang solusyon eh. Sabi nila, pumili tayo ng bagong leader, tapos bumalik tayo sa Ehipto. Gusto nilang bumalik sa pagiging alipin? Seryoso ba sila doon? Kung iugnay natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin dito yung isa sa mga pinakamasalimuot na bahagi ng pag-iisip ng tao eh. Epekto ito ng tinatawag na loss aversion at yung matinding pagkatakot ng utak sa mga bagay na hindi nito kabisado. Para sa atin na nakikinig ngayon, parang ang tanga naman nila, di ba? Oo nga, parang nakalimutan nila lahat. Kasi 2 taon pa lang ang nakalipas nung makita nila mismo yung 10 salot sa Ehipto. Sila yung mga taong naglakad sa tuyong lupa nung nahati yung dagat eh. Paano nila yun makakalimutan agad? Kaya nga, hindi naman ito mga taong nagbasa lang ng libro Sila mismo yung nakaranas. Bakit sa isang iglap, mas gusto nilang ibalik yung mga tanikala sa kamay nila? Dahil yung utak talaga ng tao, mas pabor doon sa pamilyar na pasakit kesa sa hindi pamilyar na panganib. Yung pagiging alipin nila sa Ehipto, malupit yun. Binubugbog sila, pinilit magtrabaho ng walang pahinga, tapos may mga sanggol pa silang pinatay. Pero kahit gaano kasakit yun, kabisado na nila Alam na nila kung paano mabuhay sa ilalim ng latigo. At yung Canaan naman, Yung Kinan, hindi nila alam kung anong mangyayari doon. May mga higante daw, may malalaking pader. Kaya kapag na-trigger yung matinding takot, pinapatay nung utak yung logic. Sinisigaw nung isip nila, mas mabuti pang bumalik doon sa abuser na kilala mo na, kesa harapin mo yung halimaw na hindi mo pa kilala. grabe ang tindi niya na. Pinili nila yung pamilyar na impyerno dahil takot sila dun sa hindi pamilyar na langit. At dito ko talaga gustong magbigay ng diin Kasi ipinapakita dito na yung kawalan ng pananampalataya, hindi lang ito basta emosyon na bigla na lang dumadapo sa'yo Isa itong pagpili. Isang aktibong desisyon na huwag magtiwala. Tama? Oo, aktibo nilang pinili na huwag maniwala sa ebidensya ng nakaraan. May hawak na nga silang prutas mula sa Canaan Pero mas pinili pa rin nilang maniwala dun sa mga higanting nasa isip lang nila. Naging bulag sila sa katotohanan dahil nilamon sila ng sarili nilang limitasyon. At dahil nga isa itong pagpili na sinadya ng buong henerasyon, natural lang na meron itong kaakibat na malagim na parusa. Hindi pwedeng baliwalain lang yung ganong klaseng desisyon Tama. Pumili sila. Kaya ngayon, kailangan nilang harapin yung resulta. Ano ba yung naging hatol dun sa kanila matapos nilang insultuhin lahat ng tulong na ibinigay sa kanila para makatakas sa Ehipto? Kasi yung mga parusa dito, puno ng matinding kabalintunaan. Literal na nagmarka ito sa kasaysayan nila. Yung naging hatol, mabilis, pinal, at walang kapatawaran. Ipinahayag na dun sa buong henerasyong iyon, lahat nung may edad na 20 taon pataas na nagrebelde, walang kahit isang makakatapak sa lupain ng Kanaan. Maliban na lang kaila Caleb at Joshua. Bale, lahat sila mamamatay sa disyerto? Oo, doon mismo sa disyerto kung saan sila nagrereklamo. Pansinin mo yung pinakamasakit na ironiya dito. Kapag natatakot kasi tayo, madalas tayong gumagamit ng mga dahilan para pabanguhin yung kaduwagan natin At ano ba yung ginamit nilang dahilan habang umiiyak sila? Yung mga anak nila.
Oo, yung mga bata. Sumisigaw sila ng papatayin yung mga asawa namin, gagawin lang bihag yung mga anak natin kung papasok tayo dyan. Kumbaga, ginamit nila yung mga bata bilang kalasag para pagtakpan yung sarili nilang kawalan ng lakas ng loob. Pero ano yung sagot sa kanila ng Diyos? Sabi niya, ang mismong mga anak na iniyakan ninyo, sila ang mismong papasok at magmamana ng lupa. Sila ang makakatikim ng gatas at pulot habang ang mga buto ninyo ay mabubulok na lang sa buhangin. Isang napakatalim na kabalintunaan yan. Ang pinakaidinahilan nila ay yung mismong iniligtas at sila naman na nagdahilan ang siya mismong naparusahan. At alam mo ba, yung detalye ng parusa nila ay may mathematical na katumbas pa. Paanong naging mathematical? Dahil 40 araw nilang inispiya yung lupain ng may pag-aalinlangan, ang naging katumbas nito 40 taon na pagpapalaboy-laboy nila sa deserto. 1 taon na paghihirap para sa bawat isang araw ng pagdududa nila. Linawin natin yung bigat nito ha. 40 taon. Dahil nakadalawang taon na sila simula nung lumabas sila sa Ehipto, ibig sabihin, mayroon pa silang 38 taong natitira. 38 taon nagigising ka araw-araw, ang makikita mo lang puro tuyong buhangin, palipat-lipat kayo ng tolda na wala namang tiyak na pupuntahan, naghihintay na lang na mamatay yung isa't isa. Kasi yun na yung hatol sa inyo Gusto nilang mamatay sa disyerto, binigay sa kanila yung healing nila. At nagbubukas din ito ng isang mahalagang tanong tungkol sa kung paano nadadama yung mga inosente dahil sa maling desisyon ng mga tao sa paligid nila. Kasi yung mga desisyong ginagawa natin dahil sa takot, bihira lang makaapekto yan sa isang tao lang. Yung mga bata na walang muwang, walang kinalaman dun sa pagre-rebelde ng mga magulang nila, napilitan silang maging mga pastor sa loob ng 4 na dekada. Ganun katindi yung dinamay nila? Oo, naranasan nila yung init, gutom at kakulangan sa deserto. Hindi dahil nagkamali sila, kundi dahil naduwag yung magulang nila na ipaglaban yung kinabukasan na para sana sa kanila At hindi lang sila, maging si Moses nadamay din doon sa pagkaantala. Kinailangan niyang magtiis na gabayan yung rebeldeng henerasyon hanggang sa umabot siya sa edad na 120. Grabe, yan yung traedya ng kawalan ng pananampalataya Kapag bumitiw ka sa pangako, hindi lang sarili mong pangarap yung pinapatay mo. Pinapatay mo rin yung potensyal ng mga taong susunod sa mga yapak mo. Totoo yan. Kaya nga, ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin ngayon? Bakit pa natin hinimay yung heograpiya, yung mga espiya, at yung mga higante sa isang sinaunang deserto? Dahil kahit lumipas na yung libong-libong taon, hindi nagbago yung mekanismo ng utak natin kapag nakakaharap tayo sa matinding hamon Kadalasan, yung distansya sa pagitan ng kasalukuyang sitwasyon natin ngayon at ng ating sariling kanaan, yung mga personal na layunin, mga pangarap na matagal mo nang pinagdarasal o yung negosyo na gusto mong simulan, 11 araw lamang. Isang maikling hakbang na lang sana ng tapang at determinasyon. Pero tayo mismo yung nagpapahaba nung distansya. Eksakto. Ginagawa nating 40 taon ng pag-ikot-ikot sa parehong lugar, sa parehong komportableng kalungkutan, dahil hinahayaan natin yung takot na gumawa ng desisyon para sa atin, itinatapat natin yung mga problema sa mga mata natin, hanggang sa matakpan na nito yung buong kalangitan. Nakikita na lang natin yung sarili natin bilang maliliit na tipaklong na walang kalaban-laban sa mga higante ng pagsubok. Tama ka dyan. At yung kwentong ito, nagtuturo talaga sa atin na yung katuparan ng isang pangako hindi naman otomatiko. Kailangan mo itong salubungin ng desisyon na maniwala sa kabila ng takot. Bago tayo magtapos, gusto kong mag-iwan ng isang malalim na kaisipan na sana baunin ninyo. Nakita natin kung paano nagdusa yung mga inosenteng bata sa disyerto dahil lang naging duwag yung mga magulang nilang harapin yung kalaban. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, anong magandang kinabukasan ang kasalukuyan mong ipinagkakait sa mga susunod na henerasyon, sa mga anak mo, sa mga empleyado mo, o dun sa mga taong umasa sa'yo dahil lamang mas pinipili mo yung komportable at pamilyar na Ehipto kaysa piliing harapin at talunin yung mga higanteng nakatayo sa harap mo ngayon? Napakabigat na hamon yan. Oras na talaga para ibaba yung daliri mula sa ating mga mata at tingnan ng buo yung posibilidad na nasa harap na natin.
Maraming salamat sa pagsama sa aming malalimang talakayan. Hanggang sa muli, harapin natin ang ating mga higante.